At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang panglimang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Mimosa, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Idabi di Don Pudrig na inutusan niya ang kapre. Nasaktan si June dahil galit siya sa mga tao sa dayon. Samantala, bumalik na ang malay ni Amaya. Matapos matagpuan nilang nakahandusay sa labas ng bahay at hindi hinalang dinagit ng aswang. Lumabas ng mansyon si Mimosa para ihatid ang mahiwagang medalyon kay June. Pero inabutan siya ng gabi at nang ihatid na sana ni June sa lumang mansyon, ay narinig nilang dumadaan sina Brando at mga kasamahan niya na nag-aabang sa sasalakaying aswang. Habang pinag-uusapan nila Brando kung paano huhulihin ang aswang, isang kasama nila ang lumapit at sinabing may nabiktima ng aswang. Bakit pa sa bahay nila yun? Pati sa bahay nila. May hinala ako ng babaeng nakita ni Amaya ay aswang. Ha? At si Jun ang pakay. Kaya ang iba, doon mag-abang sa aswang. Brado! Otobol, bakit? Anong nangyari? Napansin niyo na ba ang aswang? Hindi ba, Brado? Pero yung anak ni Andrea na magdadalaga, sinalaki ng aswang, patay na! Ano? Mga kasama, salakayin na natin ang aswang. Bilisan ninyo! Tayo na! Tayo na! Ihandang gasolina at mga matutulis na armas natin. Kung makita natin, tusukin at sunugin. Oo, patay na! Magsimaganda kayo lahat! Sasalakay na tayo! Aswang! Tayo na mga kasama! Tayo na! Mimosa, hindi na ako papasok sa mansyon. Baka magalit ang magulang mo kapag nakita nila ako. Oo, June. Pasensya ka na sa mga magulang ko, ha? Mimosa, magagalit ka ba sa akin kung sasabihin kong... Na ano? Bakit hindi mo itinuloy? Hindi ko alam kung maniniwala ka sa sasabihin ko, pero totoo itong nararamdaman ko eh. Ano nga yun? Sabihin mo na. Mimosa, mahal kita. Ha? June? Oh, Mimosa. Kwan, kalimutan mo na yung sinabi ko. Huwag kang magalit sa akin, ha? Ito ang tugon ko sa sinabi mo. Ha? Mimosa, ang ibig mong sabihin eh. Oo, June. Mahal din kita. Oh, Mimosa. June? June? Oh, Bilisan niyo mga kasama! Malapit na tayo sa lumang mansyon! June, tignan mo. May mga taong papunta rito. Tignan mo. Mimosa, bilisan mong maglakad. Pumasok ka na kagad sa mansyon. Sige na, bilisan mo. Andito na tayo, Brando! Ng lumang Andito tayo sa lumang mansyon. Papasukin natin ang lumang mansyon. At papatay natin ang halimaw. Ihanda ang mga armas ninyo at gasolina. Nakahanda na kami!
Sige, Brando. O sige, papasukin na natin ang bahay. Hanggang dyan lang kayo. Ang matandang lalaki, Brando. Nagkasuotan. Ng isang Kastila. Don Pudring, wag mo kaming haragin kung ayaw mong madamay. Yung halimaw ang pakay namin dito. Walang halimaw dito. Wag mo nang pagtakpan ang anak mong halimaw, Don Pudring. Halimaw yung anak mo. Sige. Sino mang unang papasok? Siya rin ang unang mamamatay. Brando. Disabog yan. Bala lang yan. Maraming matatawa sa atin. Sige, atras! Atras mga kasama! Atras! Matandang yan. Maraming tatama sa atin. Atras! Atras tayo! Don Pudring, walang masamang mangyayari sa inyo kung aalis na kayo dito at huwag nang babalik pa sa nayong ito. Magmamay-ari ko ito. Kaya walang sino man na may karapatang palayasin kami. Kayo ang lumayas dito. Sakop ng lupain ko ang kinatatayuan nyo. Sige na, umalis na kayo. Takbo na mga kasama. Mga kasama, hintayin niyo ako. Huwag niyo akong iwan. Tatagbo na rin ako. Delikado. Bigo kami na salakay ng aswang. Pero babalikan namin sa mga susunod na gabi. Tag-iisa lang ang matandang yon. Pero may rifle siya. Kailangan namin ng baril. Pero saan kaya kami kukuha? Kuya, si John nandito. Gusto ka raw makausap. Ha? Patuloyin mo. Nandito lang ko sa likod ng bahay. Oh, Jun. Buti naman at nadalo ka. Gusto kitang makausap. Ako rin, pare. Nakita ko kayong sumalakay sa lumang mansyon kagabi. Sana tigilan nyo na yung paniniwala ninyo sa aswang. Alam kong hindi ka naniniwala sa aswang, pare. Pero kaming lahat dito sa nayon, naniniwala. Dahil naranasan na nila nung araw. Sinalakay sila at maraming namatay. Napatay nila noon ang aswang. Kaya isinailalim sila sa kapangyarihan ng isang diwata. Tapos ngayon, bumalik na naman sila. Nakawala sa kapangyarihan ng isang diwata. Pare, hindi sila aswang. Mga mababait sila. Kung tutusin, nagkamali ang mga tao noon. Dahil naniniwala sila ng pamilya sila ang aswang. Teka nga, pare. Bakit ba parang ipinagtatanggol mo yata sila? Hindi sa pinagtatanggol ko sila, pare. Pero wala talaga silang kasalanan eh. Alam ko yan. Kung yan lang naman ang sadya mo sa akin, pare, ikinalulungkot ko. Mag-aaway na tayo. Brando? Ito na yung pinangangambahan ko. Hindi ako pwedeng magkamali. Nang June na yun ang nagsabi sa mga tao na nandito tayo. Papa, hindi po magagawa ni Jun yan.
Ipinagtatanggol mo pa ang lalaking yon. Samantalang ipinahamag tayo. Papatayin tayo ng mga tao, iha. Ihahalin tulad kanila sa Kuya Alipio mo. Walang awang pinatay. At ayaw kong maulit muli yun, iha. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, magpapailalim na muli tayo sa kapangyarihan ng Diablo. Ayaw kong umalis dito, Papa. Bumalik kayo sa unang panahon. Maiiwan na ako dito. Huwag matigas ang ulo mo, iha. Mapapahabag ka lang sa panahong ito. Hindi ako pababayaan ni Jun, Mama. Bakit ba laging ang Jun ang laging nasa bibig mo? May ugnayan na ba kayo ng lalaking yan? Mama? Tinatanong kita, iha. Sagutin mo sana ko. May ugnayan na ba kayo ng lalaking yan? Opo, Mama. May ugnayan na po kami ni Jun. Isang kahangalan niyan, iha. Kalimutan mo na siya. Mapapahamag ka lang sa kanya. Hindi, Papa. Palagay ang loob ko sa kanya. Alam kong hindi niya ako pababayaan. Kaya kung gusto ninyong bumalik sa unang panahon, kayo lang. Hindi ako sasama sa inyo. Aling Nitang, Ikaw pala, Brando. Kumusta ang lakad mo kagabi? Nakita niyo ba ang aswang? bigo kami, Aling Nitang. Hindi niyo nakita ang aswang? Opo. Hinarang kami ni Don Podring. Inumangan kami ng disabog. Kaya natakot ang mga kasamahan ko. Kaya umalis na kami. Siya nga po pala. May ipapakiusap sana ako sa inyo, Aling Nitang. Ano yun? Kung maaari po, kausapin niyo si Jun na huwag na niyang ipagtanggol ang anak ni Don Podring. Dahil yun ang aswang. 3 na po ang nabiktima niya. Kaninang madaling araw, nagpunta si Andrea sa bahay. Sinabi niya na yung dalagitang anak niya, sinalakay rin ng aswang. Patay. Ano? Opo, Aling Nitang. Kaya pakiusapan niyo sana si Jun. Dahil kung ipagtatanggol niya ang babaeng yun, marami pang mabibiktima niya dito sa ating nayon. Hayaan mo't pagdating niya ay pakikiusapan ko siya. Maraming salamat po, Aling Nitang. Sige po, alis na po ako. At sana po, pakinggan kayo ng kaibigan ko. Hoy! Ikaw, lalaki. Ba't nandito ka sa bahay ko? Lumayas ka! Hayop ka! Papatayin kita! Senyor, wala po akong masamang hangarin sa inyo. Wala po. Sinabihan na kitang ayaw kitang makita dito. Talagang naghahanap ka ng sakit ng katawan mo. Senyor, maniwala kayo sa akin. Nagsasabi po ako ng totoo. Ang mga malalaking alupihan at ipis ang magpaparusa sa'yo. Huwag po ninyong gawin niya sa akin, senyor. Huwag po! Mga alupihan at ipis. Sige, simulan na ninyong lapain ang lalaking ito. Kinagat nila ako. Ikaw ang pagbubuntanan ko ng galit ko sa mga taong pumatay sa anak ko. Ipaparasap ko rin sa iyo ang masaklap na kamatayan. Tulad ng ginawa niyo sa kanya noon. Sige mga arupihan at ipis. Parusahan ninyo ang lalaking ito. Tumayo ka dyan at harapin mo ang iyong kamatayan. Papa! Wag! Tama na po! Huwag niyong saktan si John! Wag! Umalis kayo! Mga Layuan mo siya, Mimosa.
Dahil papatayin ko siya. Hindi! Hindi ako lalayo sa kanya. Sige! Kung papatayin niyo siya, idamay niyo na rin ako. Magpagagat na rin ako. Mimosa! Opo, Papa. Ano pang ginagawa ninyo? Patayin niyo na kaming dalawa. Patayin niyo na kami! Saan ako naroon? Bakit ang dilim-dilim dito? Ano yun? May naririnig akong parang pagaspas ng pakpak ng malaking ibon. Dudukutin ko ang puso mo at atay. Kakainin ko! Si Mimosa! Ang aswang na yan! At may biktima siya! Sino kaya yan? Sisilipin ko. Bibiyakin ko ang bibig mo at kakainin ko ang puso at atay mo. Diyos ko! Si John! Si John yung naghanbusay! John! Anak! John! John! Anak! John! Anak! John! Masamang panaginip lang pala. Kala ko totoo na. Kala ko totoong si John ang biniyag ng dibdib at kinain ng aswang ang puso at atay. Oh, Diyos ko. John, anak ko, nasaan ka? John, nandito ka na ba? Wala pa siya rito. Diyos ko, baka totoo na ang napanaginipan ko. Hanapin ko ang anak ko. Hanapin ko siya. Oo nga, sana mapatay na natin sa gabi ito ang aswang na yun. Tumahimik lang kayo mga kasama. At kayo maingay. Hindi tayo lalapit sa lumang mansyon. Papatay na Mananatili lang tayo dito. kapag ako nakakita. At hintayin natin ang paglabas ng aswang. Kapag nakita niyo siya, ibato ka agad ang mga matutulis na armas natin. Oo. Ibuhos ang gasolina at sindihan agad para masunog. Nakahanda na ba kayong lahat? Oo, brother! Nakahanda kami. Nakahanda na kami! Ano? Kanina na aswang? Andito na ang aswang, brother! Ihandang mga armas, pati ang gasolina at pansindi. Handa mo, bro! Handa mo yan, armas! Pati gasolina ang ibubuhos natin sa kanya! Hintayin nating makatapat sa kinaroroon natin. Huwag gagalaw para hindi tayo mapansin. Lalaki ng aswang! Patayin natin siya! Patayin! Mapatay na kaya nila Brando ang aswang sa gabing yun? Magiliw naming tagapakinig. Abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Mimosa, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman.
Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.